Uh, so, the Bible tayo, and you open it in the book of John chapter 1, verse 12 to 13. You know, kaya ito ngayon, maadol tayo na ito'y tapagkita yun, o niya katanagan, pamuspusan, hindi ba nakaisalakan? Because there are lots of, this is actually one of the most misinterpreted in response to the word. Ito yung verse 12 dati yung nanay, itong sinasabi sa verse 12, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God, into God's family, or becoming God's children. Yan po ang title ng ating pag-uusapan. And we know that those who receive and believe in Christ enter into God's family. Bakit po? Because it was with God in the beginning. And through Him all things were made, and nothing was made without Him. In Him was life, and that life was the light of man. The light shines in the darkness, but the darkness did not ambush to it. Diba? So coming, jumping to verse 10, jumping to the previous passage from verse 1 to verse 14, dahil sabi na verse 14, papansin natin doon and the word became flesh. Diba? So, titignan po natin, yan po ang konteksto nito. Yung word na to, dahil ni-reject ng kanyang mga kababayan, ang ating mismo, ang kanyang kababayan, ang ating Panginoon, kaya mapapansin ko rejected it. Pero sabi ni Juan, yet, to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God, and children born not of human or natural descent, nor of human decision or the husband's will, but of God. So, yung sinasabi kasi, accept na makaintindi ng Ilocano. Magtatagang kabitin dito, makakaintindi ka na rin. Now, there are some important truths that we can glean from this passage. No? Una, ang mapapansin po natin, there was actually a gentle invitation. Okay? You receive Christ. Diba? Sabi ng passage, praise it, yeah? And accept Christ by faith. At alam mo natin na ang receipt na ito, sa original na salita ay, it is a verb, it is an action word. Sabi na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish, but shall have everlasting life. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. And all those, sa 6-7, all those, so-called, yung mga bilang, sa jailer, ano sabi niya? Believe in the Lord Jesus Christ, and you and your household will be saved. Yan. So, ang salvation, mga kapatid, hindi po ito inherited. God initiates the move before the believer can receive or accept the Lord Jesus Christ. Yeah? Ang problema, sadly kasi, na is so sad because sa mga ibang nagtuturo, I have to be frank now, pinuputol kasi nila yung 13 So, makonfuse ka. Dahil kasi sabi niya receive Christ, receive. So they offer salvation to those who they are preaching. Now, the only means of salvation. Dapat ganon ang gagawin ng bawat isa sa atin. Now, kung mag-preach tayo, para hindi tayo mag-share tayo ng word of God, yan lang. Siya lamang. You can touch, of course, yung time element natin sa mundo ito. Kung saan, hindi natin alam. Kung kailan tayo alis sa mundo ito. So, ganun lang dapat gawin ng bawat isa sa atin. Makasalanan ng tao Makasalanan tayo. No? So, ganun po. No? Well, I prefer it to the unbelievers. So, sabihin mo naman natin sa kanila. It's a gentle invitation. Gentle in a sense that God is calling you. God has already initiated the move that you have. Kasi, ito po ay, it includes, ang una na napapanoob dito ay yung kaalaman.
No, from the Latin word notitia. Yan, kaalaman. Okay? Marami kang alam, may knowledge lang. Kinakailangan bababa ka pa. Ano? Yung tinatawag na asset. Ano yung asset here? Or ascensos? Ito naman yung material mental conviction. Sa itak mo. May na hindi ko convince siya na nagkibon. Kaso na, kung nakakitahan mo ako, tibigyan mo na. Ang basa ka, tibigyan mo na ito. Jesus Christo. So faith, yan yung faith that rests upon our Christ Jesus Christ. Our Jesus in Christ alone. Diba? Ilawin ko yung Christ alone kanina. Kinakailangan lahat yung tatlo. Commitment. Para po mabuo yung tinatawag na faith. Hindi kasi yung dalawang love. No? The gracious. Gracious in a sense. Trust. Yan yung are saved automatically. No? Yan ay i-flat ka na dahil faith yan. Binagay ng Panginoon. Pagkatapos nun, mapapansin po natin na interest mo na ang sarili mo sa Kanya. No? Araw-araw you are being separated from the wiles of this world or whatever. No? Sa mga wrongdoings natin. Yan. You're being sanctified. That is also being saved. God is sanctifying us with His Holy Spirit. Then of course, pagkatapos nun, when Christ will come, we will be saved. The ultimate salvation. So from regeneration to glorification. First, we are saved from the penalty of sin. Nung tayo ay niligtas ng Diyos, yung penalty wala na sa atin. Sabi ni Apostle Paul, for there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Romans chapter 8, verse 1. Wala na, hindi na tayo mag-lose. Yung we are being saved, ito yung tinatawag na power of sin. Yung power of sin, hindi na kaya tayo dahil we are being sanctified by the Holy Spirit. Yung power, wala na. At yung panghuli, we are saved from the presence of sin because we are glorified body, we are not now subject to a human body, not to sin because we are glorified body, and of course, we will be with the Lord Jesus Christ. Presence of sin, wala na. Diba? Amen? Nakawatan nyo, di ba? Magaksaan. Nadalin nyo, dahil ito, may susunukan tayo, masabi makita yun na dito. So, bidyan iti makita tayo. And then, of course, it's not only as far as the truth into God's family is concerned, the gentle invitation, gentle because He already touched us, and the gracious saving faith of our Lord Jesus Christ. Nakita natin, talagang siya ang nagbigay niyan. At kailangan yung tatlong katotohanan, and then, of course, the great privilege. May privilege ka na. Sabi na dito, yet to those who receive and believe in His name, He gave them the right to become children of God. Yan ang privilege natin. Anak ng Diyos. Diba? Ang takin mo, anak ka ng Diyos. Kahit anak ni President Trump yan. Kahit sino yan. Pero ikaw, anak ng Diyos. You must be proud of that. Anak ka ng Diyos. That's a great privilege, isn't it, no? Yung word right dito, from the word exousia sa Greek, ang ibig sabihin nito, authority, power, privilege, or legal entitlement. Yan. Legal yun na title mo. You have the right. Ano yung title mo? Anak ka ng Diyos. Anak ng Diyos. Yung anak lang ng presidente, medyo natatakot ka na, di ba? Anak lang ng ano yan, colonel. Tatakot ka na, anak mo na yan, natatakot ka na eh. Anak ng presidente pa, mas. Pero anak tayo ng Diyos. Huwag tayo matakot sa anak ng presidente, anak ng senador dyan, no? Anak ng congressman dyan. Basta anak tayo ng Diyos. Amen?
Di ba? So ito yung tinatawag na right. No? So, ano yung mga right natin as tinatawag na anak ng Diyos? We are adopted into God's family. Adopted tayo. Adoption. Meron tayong pinag-aralan na adoption dyan. Inadopt ka. At yung adoption, isa ka ng tunay na anak. Ganun. Hindi, of course, kaniabo tayo na Yesu Cristo na naman tayo para sa bawat isa sa atin. And then secondly, we have also a new identity. Iba na yung identity natin ngayon. Noon, nakamaw tayo. Everyday, ngayon, abis ka, nakamaw ka pa eh. Dapat nakakakalap. So, nakamaw ka lang. Ay, wala namang problema sa atin yung suot. Basta lang ng besen, di ba? Sabi kasi ni Madam Flor, abay, dito yan. Di ba? Yan. Abay, di ba ba yan? Nakapagtaludaan. Okay lang, basta nadapos. This guy. Dalos. Pati di ko nagdadalos. Nakapalda ka man nito. Mag-disconnect ka tayo. Nakapalda ka nga. Nadalos mapalda nadalos no? So, hindi sabi ko sa akin, nas para sa mga tayo sa concept, sabi ba observant sa tinitignan yung ating mga suti. No, kasi mata ko lang, ipapangato naman tayo, usod na tayo mababali na. Ano mababali na tayo? Kailan na tayo nagaluto. Basta yung mindset. So yan po ang right natin. Adoption into God's family. We have a new identity. Bago ang identity natin. Born again tayo. Anak ng Diyos tayo. Noon, anak ng salbahe tayo. Anak ng demonyo tayo. Di ba? Pero ngayon, meron pa. Bago tayo. Anak ng Diyos tayo. Di ba? Ganun. Hindi, naulak ni Buto. Ay, ang paspas. Pulpul mo. Ayan, ang pastor na ita. Wala ka niya ka. Hoy, pero niya ka na uyuyo niya. Diyan eh. Yun datang ini ada dyan. We have a new identity now in Christ. No? Iba na yung ating perception, iba na ang ating mga the way we dati formerly we rudely act now, of course, pero you know, by God's grace, nakikita naman nila yun. At saka, sinasabi nila ay talaga, pudpudnog sabi sa pagsubigan. Sabi, pudpudnog sabi, kapag sabi. And then, aside from our new identity, we have also in the so-called eternal inheritance. Now, kung ano yung inherit ng ating Panginoon, ganun din ang bawat isa sa atin. No? And as I've said, this is a gracious gift of God. It's a great privilege, of course. Napakalaking privilege sa bawat isa sa atin. Di ba? Sabi nga dito sa Galatians 4, chapter 4-7, I would like to read it for you. Itong sinasabi niya. Galatians 4, maganda ang sinasabi niya, we are good heirs in Christ. Yan. Saan tayo di Bible ko datan? Ako dati wala na nakapsunti kita. Panagkikita ko pa. Sa pasensya kaya. Basta ko na we are good heirs in Christ. No? So, meron tayong inheritance. Lahat ng para kay Kristo, para din sa bawat isa sa atin. Nananampalataya sa Kanya. So, my dear beloved brethren, our new identity. No? Ang bago natin identity, hindi na dapat yung mga nakaraan natin.
Bagos ang identity natin, we are adapted in Christ. Di ba maganda yung mga talagang gano'n? Kagaya ng bawat isa sa atin na ngayon ay alam mo natin ang pasnayo ng bawat isa sa atin. So if kung ikaw ay totoo na ng palataya sa ating Panginoon, yan ang isipin mo. Anak ka na ng Diyos. Wala ka ng problema. Kahit kamatayan bukas, wala ka ng problema. Kahit mamaya pa, wala ka ng problema. Balik-baliktad man, iti kuna tayo nga mundo nga na ito, awan ti problema. At saka dito natin naranasan yung totoong, totoong tinatawag natin peace, no? Yung peace. Yung inner peace. Yung peace lamang dito sa labas. Pero yung napakaloob na talaga, kahit anong mangyari, alam mo natin, no? So, dito dapat makita di bawat isa sa atin. So, we have what we call the great privilege. Ano? Are you privileged? That you have to talk. Are you really spiritually privileged? Or, kaya I would like to challenge you right now. Sa umaga ito, dapat kita nyo din yan, kita nyo din kasasama ko. Pangaas nyo. At least ibabakat ka nyo. Uri sa kat, kung kapoy ako na. I would like to tell you na amo yung i-agas ko lang tayo. Sabi na parang nagkati-agas ko is 18,000. 18,000, hindi yung magatang ko ako niya. Kaya ko lang, kaya kung magatang namin din na. Gidwa na lang ko na. Watak ko na. So, gidwa. By the grace of God, mayakman ta di jay may isa na grabe na awan. Di nagpalabak. Dayta, kita namin di doktor. Dayta, di alam mga anas mo. Di doktor mo maglayo na diba? Kita ta, nagkaparehas ka ni Pwede may isa na agas ka din. Pastor Ed. Started ko. Grabe tayo marong. Within 3 months dayta. So, ibig sabihin, 6 months is 6,000, right? 18,000. Tata. Wala. Okay. Ang pakwaka, ang nari ko na rin. Ano yung ano yung ginano ko? Sumunod na ginawa ko? Ultrasound? Ultrasound na pa, ultrasound na. Paano hindi minsan lang, paano kaya, hindi Friday or, hindi Thursday na ako. Yan, nakita na. Nakita na, ay, mayat na awan na yung isa. Hindi, tita lumahan. Nakalman tumawas na, di ba? Ito, medyo grabe, di yung isa kanila. So, by the grace of God, kung nakuriman pumano ang buligan. Anytime, kung na. Kadami dito. Kadadalim tayo. Nakuna tayo. Whatever happens in our life, mangyari, alam natin kung saan tayo punta. Amen? So yun, nakita ko natin, the great privilege. We are really privileged bilang mga anak ng Diyos. So, I would like to challenge you. Kita rin mo, di ba, Matthew? Kita rin niyo, the way we live in our lives, no? Yung mga pag-ginagawa natin sa ating mga buhay sa araw-araw. Of course, I won't say that we must and should be perfect. No. Because we're still in our toy. There are times that may mga bagay na kung saan tayo po ay magkakaroon ng tinatawag natin pag-ukulang, shortcomings, no? sa ating buhay. So, ganun po ang nangyari, no? Then, of course, the last one is, pagkatapos noon ay the giver of salvation. Sa verse 13, ito na yung inalis ng mga pinsan natin. Hindi natin kapatid, mga pinsan natin, umalis niyan. Verse 13. Okay. Ano ang sabi niya ron? For those who receive and believe in His name, they have the right to become children of God. Hindi na
naputol doon. Kailangan idugtong itong the giver of salvation. Because we did not produce our salvation. We were not the ones who initiated our salvation. As I said a while ago, it was God Himself who initiated it. Okay? The giver of salvation. Or the so-called new birth. Na, yung new birth, actually yung being born again, it is God's work solely. It is a monergistic work of God. When I say monergism, iisa lang siyang gumawa ng ating kaligtasan. Wala tayong magawa because we are sinners. Diba? So, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Dito makikita po natin sa versikulong nito, no? In-explain ni John, bakit ang mga iba ay nakatanggap? Nakatanggap kay Kristo, tumanggap kay Kristo. But faith, as I said, is the regenerated work of the Lord, of God, to a believer, to the believer. Yan. So ito in-explain, bakit tumanggap? Oo pala, dahil kumilos ang Diyos sa buhay niya. Yan. When I became a Christian, nag-preach na lang. They did not invite me to the front to accept the Lord Jesus Christ. Nag-preach lang. At ang sabi na, during that very time, I was indeed down in my life. Talaga na sa mga panunod today. Pero nung pumunta ako, you see, the light of the Holy Spirit brought me to a certain church and I heard the word, and the word was the only hope in this life is other than our Lord Jesus Christ. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Ang sinabi niya. Diyo lang, hindi na ako ano. And then, nagtrabaho na rin ako niya. Slide. No? Hindi yung papatanggapin mo mamaya. Iba pa rin ang kanyang ginagawa. Diba? Walang ganun kasi yun eh. So, who were born not of blood? Yan. No? Ano yung not of blood? So, ibig sabihin, ang salvation is not inherited through a family or ethnicity. Hindi ko kagaya ng mga Hudyo noon, na anak ni Abraham, mga kapututan ni Abraham, sabi nila, kami lang ang ligtas, kami dahil kami ang anak ni Abraham. He is the father of faith. So, kami na mga descendants, kami kasi, we come from the blood of Abraham, di ba? Kung titignan po natin ang line, hanggang pupunta sa mga Hudyo yun eh. Na sino ba yung kapatid na naiyano? Si Ismael at si Ismael ba si Jacob, si Isaac, si Jacob at saka si Esau. Si Esau, oh. Di ba? Nagkaspiran. Yun yung line kay Jacob. Yun pinagbulan ng mga Hudyo. Na kung saan yun ang sinasabi na. Kaya pati ang alin, Panginoon Superstore, they questioned him during his ministry on earth. Di ba sabi niya, ano sabi mo? Mas nauna ka pa sa amin kay Abraham? Ano sabi ng Panginoon? I am the Father of one. No? So, nakita po natin doon na ang kaligtasan hindi sa pamagitan ng inheritance yan o blood. Bloodline hindi pwede yan. Sa mga Romans, okay? Sa mga Romans, of course, during this time, nag-ministry ang ating Panginoon. Ang talagang nangingibabaw noon na imperyo ay ang imperyo ng Roma. The Roman Empire was the one at the peak during this very time. And of course, yung mga anak na mga statesman doon, ay sila rin, sila magiging ano din. Mataas pa rin ang ano nila, kagayan. Ganyan. Pero hindi ganon. Hindi yung taw-tawidyon dahil ka, kunata yung mga parakaisalakan, saan nga mabalik? Di kunada nga, di kunata yun dyan. Adali kunata yun dyan, anyari yan talaga. Di tawidin, as na nga, tawag ko yun dyan, no? Naisalakon kayo amin. Adali, kaawang as dyan, no? It's actually a personal. So not of blood. At not of the will of the flesh. Ano naman ito? Will of the flesh na sinasabi nito. Ito yung at magkikilos ka, gagawa ka para magkaroon ka ng kaligtasan. And you desire, no?
para may produce mo yung tinatawag natin spiritual life sa iyong sarili. Hindi. Di ba sabi noon? Sinabi ko kanina, for by grace you've been saved through faith, not from yourself. It is a gift of God, not by works. So that no one can work. Wala. Tayo na kaligtas, hindi sa pamamagitan ng ating gawa. Tapos ito po ay pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. And not the will of, tinatawag dito, man. Ito yung human decision. Di ba? Yan, decide ka kung kahit mga maligtas. Mati ka. Di ba? Kasi tatay, makikita mo na, very, very shallow. No? So, pati yung human decision mo, hindi po pwede. Or, naawis ka. Tapos basta madang ka, hindi ka na, ay salakan awan ka sa dyan. Maawis ka, kanya ako Diyos. Yan, trabaho ka niyan. Siya ang magtrabaho para sa ganun, magkaroon ka ng persuasion, magkaroon ka ng tinatawag natin conviction or decision to accept, as I've said a while ago. Diba? Hindi po pwede yan. Yan yung tinatawag na negative side. Pero sa positive, ay isa lamang po, but of God. You see? Meron na naman, contrast doon. Not of blood, not of human desire, not of human decision, but of God. Ma-born again ka by God. Bago ka ma-born again, ma-born again ka, babain ka ni Apo Diyos. Bago ka tumanggap, babain ka ni Apo Diyos. No? Marami tayong makikita. Noon kayo'y mga patay. Sabi niya, kayo'y mga patay. Ginagawa niyo, mga sinusunod niyo, prinsipyo ng mga ipapawid. Magawain makamundo. Kaya ang buot ng Diyos ay napapataw sa inyo. Doon sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 5. Pero, back ko na. Yan ang maganda doon. Sa verse 4, but God's great love in Christ made you alive. Yan. Yan. Bagat ganyan ang ano yun. So, but of God, siya talaga ang bumuhay sa atin spiritually. When we were born, we are spiritually dead. Patay tayo. Kung paano yung patay na talagang makikita mo ang patay, hindi makahinga, hindi makakilos, hindi makakita, hindi makarinig, hindi makaisip, hindi makapagsalita. Ganon din ang spiritual na patay. Bakit? Hindi mo masasabing. Purihin ng Panginoon sa pagpapala. Di ba? Gusto mong marinig, ayaw mo yung patay na, pati gusto mo. Buhay ka naman sa physical, pero pag gusto mo, maritis, ang gusto mo dito, maritis, yung marinig. Hindi yung salita ng Diyos. Linggo nga, nagkipag-maritisan ka, hindi yung salita ng Diyos, di ba? Oh. Hindi ka pa, ibang pinagtutunan mo yung paningin. Ganon. Kaya hindi pagpagalikat mo ko Domingo ka diba? Pakamiyay si Man, kita mo niya na bibita sa babae. Asal. Sistem. Sa makiba, sa malit po nito, sa nandiyo di matataw, di panunod tayo sa malit. Tingnan mo. Grabe, ano natin, no? So dito, makikita po natin, as far as salvation is concerned, yung sinasabi natin monergistic regeneration, ang Diyos ang Diyos. Pag sinabi monergistic kasi isa ang Diyos. May isa iti Diyos na nangaramid iti para kaisalatan. May isa iti Diyos na nandiyan kanyang. Yan. Haan na yung decision mo. Haan na yung desire mo. Hindi yung gusto mo. Hindi ang Diyos gusto ng Diyos. Yan po, no? Then the theological ang ating nakikita ngayon, no? And alam mo natin, it's entirely God's word. And regeneration, of course, precedes sinasabi nating saving faith. Bago ka maka-exercise ng saving faith, bago ka mananampalataya, binuhay ka pa ng Panginoon. Nakita mo na ikaw ay makasalanan. Ikaw ay napakalayo sa Panginoon. Ikaw ay gatong sa impyerno. Nakita mo na yun sa sarili. Kung binuhay ka ng ating Panginoon, makikita mo yan sa sarili mo. Mga alin-alin. Na?
So, dito sa ating pinag-usapan yung verse 12, ito ay tinatawag yung mga i-receive ang ating Panginoon sa verse 12 na ito, na magre-receive sa Panginoon. Pero sa verse 13, makikita po natin dito na ipinamamalas din dito na yung mga nanampalataya sa Kanya ay naisagawa nila yun dahil na-born again sila sa Diyos. Okay? So sa verse 12, i-rephrase natin na sa ganito. It speaks about those who will receive and believe in Christ. Who? But in verse 13, it speaks also of those why did they believe in Christ? Bakit sila kaya they are born of God? Ganun yun. Nakakaunawa natin. Kaya nakapagpalataya sila dahil pinanganak sila mismo ang Diyos ang anak. So parang yung instrument is saving faith eh. Instrument na tayo manampalataya sa ating Panginoon at maging adapted tayo sa pamilya ng Diyos. So, salvation is by grace alone from A to Z or from the beginning to end. Ito kasi, ang kaligtasan, sabi nila, sa sanctification, sanctification, we are being saved, sabi nila, may part ka dyan. May part tayo dyan, we are being saved. Ano part mo? May part ka ba sa araw-araw mo? Umiwas ka ba? Umiiwas ka? May part mo ba yan? O cash part? O ikaw talagang tutong ligtas? Yung sanctification natin, umiwas tayo na every hour, every day, we are being separated from sin. Trabaho mo yan? Or is it the work of the Holy Spirit that dwells in you? That convicts you if you do something that is wrong. Trabaho ng Holy Spirit yun. Pero kapag ikaw gumawa, trabaho ng laman yun. Ang hindi maganda, trabaho ng laman yan. Yan, ang dapat makita ni may saka ng tayo. Ang tayo nga trabaho ni Apo Diyos. Amen. Dapat, tinay-contribute mo sa salvation mo. Ada? Meron? Meron? Yung kasalanan mo. Kaya kung makasalanan ka, kaya niligtas ka ng ating Panginoon eh. You contributed your sin. That's all your contribution of your salvation. No? You are a sinner. Hindi ka nililigtas ng Diyos kung ikaw ay righteous na. Diba? So ito na lang ang ano ko sa inyo mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Tanungin ninyo ang inyong mga sarili. Tanungin niyo mga sarili. Bawat isa sa inyo. Have you truly received Christ in your life? Totoo ba na na-receive ninyo ang Panginoon sa buhay ninyo? Again, I would like to warn you, our life is like a mist. Sabi ni James, parang linao lang, maganda maramdamaawanan. Have you truly received the Lord Jesus Christ in your life? Or you ask yourself, I am trusting. Am I? Only trusting Christ alone for salvation. In Christ alone, inawit natin yan kanina. Inawit natin yan kanina. Am I trusting Christ alone for my salvation? Alam mo natin sa ngayon, maraming kaparaanan ng kaligtasan. Gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito para maligtas ka. Sumama ka sa amin para maligtas ka. Marami. Pero ika nga, are you trusting Christ alone for your salvation? Or are you resting in God's grace rather than your own works? Ano? Sa grasya lang ba ng Panginoon tayo nananaman? Hindi yung ating kilos? Kung ganyan, mga ginawa mo kapatid kay Kristo, if you do so, of course, you can be blessed.
Tayo ay dapat lamang na magalak of being into God's family or God's child. Dapat tinandinan natin. So dito makikita po natin sa ating pinag-usapan. Kita natin yung apat na yan. Matutuhanan na nakapulog dito. Dapat ito, yung verse 12 and 20 na ito, nakita po natin yung human response and the cause of salvation. Sino yung human response? Tayo. And God opened us with a responsibility to exercise faith because He already made us alive. Okay? And then, the cause of salvation, of course, the Lord is ang ating Diyos, no? Is the uncaused cause. Because of everything. The reason why you are here is because of God. The reason why you're sitting there is because of God. The reason why we can hear is because of God. The reason why I can speak is because of God. Everything, ang lahat, Diyos lamang. Amen? Amen. Wala tayo. So we are commanded to receive and believe in Christ